Sizzling T-bone steak or beef steak. Samahan nyo ako, lutuin natin to. So meron kami nabili dito ng apat na hiwa ng T-bone steak. At pupunasan ko lang to ng tissue upang maging dry. At pwede nating malagay na itong ating mga ingredients katulad ng asin at paminta. Syempre ganoon din gagawin natin sa other side ng bawat steak. So lalagyan din natin ng asin at paminta. Make sure na punasan muna natin ito bago natin lagyan. At kapag nalagyan na lahat ng mga asin at paminta ang bawat steak natin, irarab lang natin ito sa bawat steak, both sides. So nagpainit na ako ng pan dito at maglalagay ako dito ng canola oil. Ito yung gagamitin natin pang sear ng ating mga steaks. So hindi masyadong maraming mantika ang ilalagay natin dito. Kasi nga seared lang gagawin natin. Guys, I highly recommend na gumamit na lang kayo ng coconut oil instead of mga seed oils like canola oil, sunflower oil, or sesame oil. Kasi I found out na masama pala sa kalusugan yun. So coconut oil lang yung gagamitin natin. Pero it's up to you pa rin naman. Okay, so this time babalik na rin natin itong ating mga na-seared na sides ng steak natin. Nga pala, kaya ko lang sineared to kasi manipis lang naman yung yung T-bone steak na to, kaya pang seared lang to. Kung medyo makapal, siguro kailangan natin gumamit ng sous vide. Yung parang papakuluan siya or may method na pagkatapos i-seared, ilalagay sa oven naman para mas lumambot. Pero since na manipis lang naman itong steak ko, kaya seared lang to, tapos bibasting lang natin. Since na-seared na siya both sides, magbe-basting na tayo. So gagamit tayo ng butter. Ito ng butter, pwede rin margarine kung meron kayong margarine. And then ilalagay ko na itong crushed na garlic or bawang. Sinama ko na rin yung balat kasi mas malakas yung aroma ng balat ng bawang. Kung meron kayong rosemary leaves, mas maganda kung isasama yung rosemary leaves. Mas makakadagdag ng aroma yon at mas magiging mabango itong ating steak. So kapag tunaw na yung butter at medyo naluto na ng konti yung ating garlic, it's time na i-baste na natin to sa ating mga steak. Siguro mga after 2 to 5 minutes na pagbe-basting natin at medyo parang natutunaw na yung butter or nawawala na, pwede natin tanggalin dito sa ating pan and then gagawa na tayo ng ating magiging sauce or gravy. So madali lang to gawin. Gagamit tayo ng margarine o di kaya butter, and then maglalagay tayo ng all-purpose flour or harina. So ihalo lang natin yung harina dito sa ating butter at dapat ganito yung magiging consistency niya. Maglalagay tayo ng half cup of water dito sa ating mixture at haluin ulit natin to. Sisiguraduhin natin na ma-mix itong water natin at yung mga nakadikit. Kailangan mahalo ito mismo sa ating tubig. Lalagyan ko lang ito ng ground black pepper at half beef cube. Make sure na diluted itong ating beef cube dito sa ating mixture or magiging gravy para kumalat yung lasa. Pati na rin yung ground black pepper. Maglalagay rin pala ako dito ng garlic powder. Siguro mga half teaspoon lang or basta kaunti lang. So pag ganito na yung consistency ng ating gravy, pwede na itong toppings dito sa ating magiging steak. Nagready na nga pala ako dito ng sizzling plate at maglalagay ako ng butter. So i-ready ko na itong mga steak at yung kanin para sa plating, pati na rin yung gravy. At ito na ang ating sizzling steak meal. Kaya nyo rin gawin to, mas mura pa to sa pagkakain kayo sa labas kasi yung steak is mura lang mabibili sa SNR. Tapos yung mga ingredients is meron ka yan sa kusina niya palamang. So titikman naman natin kung ano yung lasa. Again, yung beef na to hindi siya ganun kalambot na katulad na expect natin katulad ng Wagyu or yung mga USDA na mga beef, pero pwede na to kasi mura lang naman at ganun na rin naman yung lasa. Beef pa rin naman yan, so may enjoy nyo pa rin to for sure. Again, salamat sa panonood at samahan nyo ulit ako sa susunod kong video. Thank you and God bless.